Habang nasa Dubai ako, nagpapakahirap sa abroad. Tinitiis ang pagod, gutom at lungkot. Akala ko buo pa rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Akala ko ang bawat sakripisyo ko para sa kinabukasan naming lahat ay worth it. Pero nagkamali ako. Habang ako'y unti-unting nauubos sa ibang bansa, ang asawa ko naman ay unti-unting bumubuo ng ibang buhay sa Pilipinas. Hindi lamang isa, kundi dalawa. At ang mas masakit, ang perang ipinapadala ko sa kabit pa pala nito napupunta. Pag-uwi ko noon ng Pinas, hindi na ako ang asawa, kundi ako na ang babaeng niloko, pinagtaksilan, pero sa huli, natutong bumangon at piliin din ang sarili. Ito po ang kwento ng buhay ni Ma'am Sara. Isang matatag na ina at nakaka-proud na OFW sa bansang Dubai. Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Sumulat ako sa channel na ito upang ikwento din ang buhay na pinagdaanan ko. Hindi lamang kwento tungkol sa hirap sa abroad, kundi kwento ng buhay pati na rin ang aking pag-ibig. Ito po ang aking OFW confession. Miss Kay, ako po si Sara, 37 anyos, isang OFW sa Dubai. 2 na ang anak ko na nasa Pilipinas at ang asawa ko naman ay si Chris, 39 anyos. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ikukwento ko rin dito ang buhay ko na punong-puno ng sakripisyo, pagtitiis at mga lihim na unti-unting sumira sa akin bilang babae. Uumpisahan ko po ang kwento ko nang maging OFW ako sa Dubai. Hindi madali ang buhay ko roon. Kung iisipin ng iba, maswerte ako dahil may trabaho ako. Pero hindi nila nakikita ang kapalit nito. Araw-araw, para akong robot sa bahay ng amo ko noon, Miss Kay. Walang pahinga. Walang sariling oras. Maaga pa lang, gigising na ako. 5:00 ng umaga. Maglilinis, magluluto ng almusal, maglalaba, magpaplansya ng damit ng mga amo ko. At hindi lang iyon. Kapag gising na ang mga anak ng amo ko, doon na nagsisimula ang mas mabigat na trabaho. Mag-alaga, magligpit ng mga kalat. Sumunod sa bawat utos na tila walang katapusan. Minsan nga pakiramdam ko, hindi yata ako tao. Para akong robot, uutusan kahit anong oras, hindi nagpapahinga. At ang mas masakit pa, wala po akong sariling kwarto sa Dubai. Sa gilid lang ako ng sala natutulog. May harang lamang na kortina, pero hindi naman iyon sapat para masabing may privacy ako. Naririnig ko lahat, usapan ng amo ko, tawanan ng pamilya nila, pati panonood ng TV hanggang hating gabi. Kapag may bisita, hindi ako nakakatulog. Kapag wala ng bisita, tsaka lang ako magpapahinga. Madalas, gusto ko nang matulog dahil pagod na ako, pero hindi ko naman magawa. Maingay ang paligid. Walang konsiderasyon ang mga amo ko. Kahit madaling araw na minsan, gising pa rin sila. Kaya kinabukasan, gigising akong kulang sa tulog. Masakit ang katawan, mabigat ang pakiramdam. Pero kailangan ko pa rin bumangon. Kailangan ko para sa pamilya ko. Sa Pilipinas, umaasa sa akin ang lahat. Ang asawa kong si Chris, siyang nag-aalaga sa mga anak namin. At ang biyanan ko ay may sakit. Ako ang gumagastos sa mga gamot niya. Ako ang nagbabayad sa tuition ng mga anak ko. Ako ang sumasalo sa lahat. Kaya kahit gaano kahirap dito, tinitiis ko.
Tuwing gabi bago ako matulog, kahit pagod na ako, nagchat-chat pa rin ako sa pamilya ko. Doon ko kinukuha ang lakas ko. Ma, miss ka na namin, sabi ng bunso ko isang gabi. Miss ko na din kayo. Konti na lang anak, uuwi na si mama. Sagot ko kahit 1 taon pa naman ang ibubuno ko. Si Chris naman, madalas kaming magka-chat noong una. Kumustahan, lambingan, at syempre yung mga bagay na hindi naman mawawala sa mag-asawa. Sa video call na lang namin naiibsan yung pananabik namin sa isa't isa. Pero nung tumagal na, nakaramdam na ako ng lungkot kapag kausap ko siya. Kumusta na kayo dyan? Okay lang naman kami dito. Salamat nga pala sa padala, nakuha na namin. Ganun lang. Minsan nga napapaisip ako. Para kasing may kulang na. Parang ang lamig-lamig na ng paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. Pero pinipilit kong intindihin. Baka kasi pagod lang din siya. Baka stress sa pag-aasikaso sa mga bata. Hanggang isang araw, may natanggap akong mensahe mula sa pinsan ng asawa ko. Kay Anna. Ate Sara, may sasabihin ako pero sana wag mo na lang sabihin kay Kuya Chris na ako'y nagsabi ah. Baka kasi magalit yun sa akin eh. Panimula niya. Kinabahan ako kaagad. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may masama siyang balita. Walang problema, ano yun? Tanong ko. Ilang minuto siya bago nag-reply. Parang nagdadalawang isip pang sabihin. May nakikita kasi ako dito. Si Kuya Chris, madalas kasama niyo yung kapitbahay niyo. Yung single mom doon. Sino? Tanong ko. Si Michelle, yung nangungupahan kila Mang Rani. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko siya kilala, pero parang kinurot ang puso ko sa nabasa ko. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Madalas kasi silang magkasama. Nakikita nga sila ng mga tao eh. Hindi ko alam kung anong meron pero parang hindi naman yata normal yun. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot o takot. Teka nga, sigurado ka ba? Tanong ko na umaasang baka mali siya. Hindi ko gustong sabihin to pero oo, sigurado ako ate. Ilang beses ko na kaya silang nakitang magkasama. Minsan pa nga, pumapasok si Kuya Chris sa bahay ng babae. Pakiramdam ko noon, Miss Kay, may sumuntok sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ito pwedeng mangyari. Habang nandito ako, nagsasakripisyo para sa kanila. Agad kong tinawagan ang asawa ko. Ilang ring bago niya sinagot. Hello, sabi niya. Chris, may gusto akong itanong. Wika ako na pilit pinapakalma ang sarili. Ano yun? Totoo bang may babae ka dyan? Tahimik siya sandali sa kabilang linya. Ilang segundo na parang oras ang lumipas. Sino naman nagsabi sa'yo? Sagot niya. Importante pa ba kung sino? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Totoo ba? Hindi. Wala yun. Kung ano-ano na lang naririnig mo. Pero sinasabi nila na may babae ka dyan. Umamin ka sa akin, Chris. Sarah, putol niya sa akin. Wala akong ibang babae. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Tsaka kung sakali man naman bababae ako. Sa tingin mo ba ipapangalandakan ko dito sa atin yun? Siyempre ililihim ko para walang makaalam. Gusto kong maniwala. Sigurado ka? Mahina akong tanong. Oo naman. Ikaw lang. Huwag kang magpaka-stress dyan. Alagaan mo sarili mo. Huwag mong hayaang lituhin ka nila dyan lalo na't mga inggit lang yun. Napapikit ako. Pinilit kong pigilan ang luha ko. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ko kahit may bahagi ng puso ko ang hindi mapakali. Pagkababa ng tawag, tahimik akong umupo sa gilid.
o kung ano man ang matatawag sa higaan ko sa gilid ng sala. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Mahal ako ni Chris. Hindi niya ako lolokohin. Hindi niya sasayangin ang lahat ng sakripisyo ko. Pero habang nakahiga ako, nakatitig sa kawalan, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng pinsan niya. At mas lalong hindi mawala ang pakiramdam na may tinatago sa akin ang asawa ko. Kinabukasan, ganun ulit ang routine ko. Gigising ng maaga, trabaho ng walang tigil, utos dito, utos doon. Pero ngayon, hindi lang pagod ang daladala ko, pati na ang pagdududa sa asawa kong nasa Pilipinas. Napakahirap kaya nun. Ganito na ba ako? Ganito na lang ba ako? Bulong ko pa. Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya ko. Pero paano kung habang ako'y nagpapakahirap dito, may ibang babae na palang pumapalit sa pwesto ko bilang asawa ni Chris? Napahigpit ang hawak ko nun sa basahan. Hindi pwedeng ganito. Sabi ko sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pa rin maniwala kay Chris. Kasi may tiwala ako. Kasi asawa ko siya. Dahil minsan, mas madaling maniwala kaysa harapin ang katotohanan. Pero hindi ko alam na ito pa lang ang simula ng mas masakit na realidad na darating sa buhay ko. Lumipas ang mga araw at naging linggo hanggang sa naging buwan. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng sinabi ng pinsan ni Chris. Wala naman kasi akong ebidensya. At sa totoo lang, ayoko nang dagdagan pa ang iniisip ko. Mahirap na nga ang buhay ko dito sa Dubai. Lalo lang akong naghihirapan kung iisipin ko pa yon. Baka nga mali lang. Baka nga chismis lang. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa sarili ko. Tuwing nag-uusap kami ni Chris, pinipilit kong maging normal ang lahat. Ano, kamusta na kayo? Okay lang kami dito, sagot niya. Pinili kong wag nang ungkatin pa yon, wag nang pansinin pa. Pinili kong maniwala sa mga sinasabi niya dahil iyon ang mas madaling gawin. Sa kabilang banda, lalo namang bumigat ang buhay ko sa amo ko. Halos araw-araw may sigawan. Minsan habang naguhugas ako ng pinggan, bigla siyang sumisigaw. Lalo niya akong pinahirapan nung matatapos na yung kontrata ko. Sarah, what is this? I told you to clean everything properly. Napatingin ako kaagad. Madam, I already cleaned it. Sagot ko na walang gana dahil nasanay naman na ako sa kanya. No, look at this, still dirty. Galit niyang sabi. Tiningnan ko siya. Halos wala naman ako makita. Madam, I washed it 3 times already. Sabi ko na medyo pagod na ang boses. Bigla siyang napatingin sa akin ng masama. You're answering me now? Matalim niyang tanong. Napahigpit ang hawak ko sa basong hawak ko. I'm not answering back, madam. I'm just explaining. Sagot ko na kalmado pa rin. Don't explain. Just do your job. Sigaw niya. Doon na ako napuno. I am doing my job, madam. Every day. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Biglang tumahimik ang paligid. Nagulat siya, pati nga ako. You think you're tired? You're just a maid here. Sabi niya na punong-puno ng galit. Parang may kumarot sa dibdib ko. I know, madam. But I'm also human. Mahina akong sabi. Hindi niya iyon nagustuhan. Mula noon, mas lalo niya akong pinahirapan. Mas dumami pa yung utos. Mas dumalas ang paninisi. At ako, lalo lang napagod. Pero tiniis ko. Kailangan eh. Tsaka matatapos naman ng kontrata ko. At may pamilya rin akong umaasa sa akin. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa gilid ng sala, naririnig ko pa rin ang ingay ng TV. Tawanan nila, pati na sigawan ng mga bata. Samantalang ako, nakatitig sa kisame. Minsan nga napapaisip ako. Kakayanin ko pa kaya? Pero sa tuwing maaalala ko ang mga anak ko, nawawala yung pagod ko. Para sa kanila,
Kakayanin lahat ng isang ina. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Sa wakas, natapos din ang kontrata ko. Masaya ako. Sobrang saya ko talaga. Makakauwi na rin sa wakas. Sobrang excited ako at makakasama ko na ulit ang pamilya ko. Sinubukan pa ang i-renew ng amo ko yung kontrata ko pero ayoko na. Kahit taasan pa nila yung sahod ko, ayoko na talaga. Habang nag-iimpake ako noon, hindi ko mapigilang humiti. Sa wakas, uuwi na talaga ako. Pagdating ko sa Pilipinas noon, halos maiyak talaga ako sa sobrang saya. Niyakap ko agad ang mga anak ko. Ma, miss na miss ka na namin. Sabi nila, miss na miss ko na rin kayo. Sagot ko na umiiyak. Nakita ko si Chris, nakangiti. Pero parang may kakaiba. Parang may distansya. Parang may something sa kanya. Pero hindi ko na lang pinansin dahil ayokong sirain ang moment ko. Pagdating ko sa bahay, may konting celebration naman. Nagluto kasi yung biyanan ko. Lumipas pa ang 2 araw. Oo, Miss Kay. 2 days. 2 araw pa lang ako nun sa Pinas nung malaman ko ang lahat. Isang hapon, may lumapit sa akin noon na kakilala ko. May edad na, matanda na. Sarah, buti nakauwi ka na. Sabi niya. Oo nga po sagot ko. Nag-alangan pa to bago magsalita. Alam mo na ba? Ho? Alam ang alin? Tanong ko. Yung tungkol sa asawa mo. Parang bumalik lahat ng takot ko. Ho? Ano ho yun? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi mo ba alam? Naku may anak na yun. Doon sa kapitbahay niyo. Hindi ba niya sinasabi sa'yo? Parang gumuho ang mundo ko. Ano? Hindi ako makapaniwala. Totoo yun. Matagal na. Chismis na dito yun noon pa. Siya yung ama nung pinagbubuntis ni Michelle. Ay nako, napakaraming chismis dito tungkol sa asawa mo. Pero wala na si Michelle dyan. Lumipat na yata ng tirahan. Hindi pa ako nakaka-recover noon. Nung magsalita ulit ang matanda. Pero hindi lang yun ang chismis. Napatingin ako sa kanya. Yung kaibigan mo. Yung kumare ninyo. Si Annette. Buntis din. At alam mo ba, ang chismis, si Chris ang tatay. Yun ang chismis ngayon. Dahil nakikita silang magkaangkas sa motor sa ibang bayan. May nakakakita na taga dito. Naka-face mask pa nga raw si Annette Kaso nakilala naman. Kumakalat na buntis siya ngayon. At ayun, kalat na kalat, ang asawa mo raw ang ama. Tuluyan na akong nanghina. 2. 2 babae, 2 naanakan. Habang ako, nagpapakahirap sa ibang bansa, ang asawa ko'y nagkalat ng lahi dito. Agad ko ang hinarap si Chris nung gabing yun. Chris, sabihin mo sa akin na hindi totoo lahat ng nakarating sa aking balita. Diretso kong sabi. Anong relasyon yun ni Annette? Ha? Chris, matatanggap ko pa yung babaeng isa. Pero si Annette po siya, Chris. Anong akala mo sa relasyon natin, ha? Tahimik si Chris noon. Maya-maya yumuko. Pasensya na. Doon na ako nawalan ng lakas. Lalaki. Siyempre, natural lang naman na maghanap ako ng iba, hindi ba? Ang pagkakamali ko lang naman, hindi ako nag-ingat kaya nabuntis. Gustong gusto ko talaga siyang suntukin noon. Sampalin. Lahat. Gaano nakatagal? Tanong ko. Ilang buwan pa lang. Parang sinaksak ang puso ko. Hindi siya makatingin sa akin. Di ko naman sinasadyang mabuntis si Annette. Hindi mo sinasadya. 2 nga silang nabuntis mo. Napaupo ako. Yung pera. Mahina akong tanong. Yung pinapadala ko sa'yo, saan napupunta? Kaya ba wala kang ipon? Daldala 2 sinusustentuhan mo? Gamit yung perang pinaghirapan ko, ha? Chris, hindi ka na nahiya sa mga anak mo.
Pares pa namang lalaki. Mamaya gayahin ka. Natahimik siya. At doon ko naintindihan ng lahat. Ano? Hinati-hati mo, no? Nanginginig kong sabi. Wala siyang maisagot. Pinapakain mo yung makabit mo. Gamit yung perang pinaghirapan ko. Doon na ako tuluyang bumagsak. Hindi lang ako niloko. Ginamit pa ako. Habang ako halos mawalan ng pagkatao sa ibang bansa, tinitiis ang gutom, ang pagod. Ikaw, bumubuo ng ibang pamilya? At nung gabing yun, Miss Kay, tuluyan nang nasira ang lahat sa amin ni Chris. At sa paglipas nga ng araw, halos 1 linggo pa lang yata akong nakakabalik dito sa Pilipinas. Pero pakiramdam ko, ilang taon na agad ang lumipas sa dami ng nangyari. Araw-araw, puro kami sigawan. Araw-araw, puro kami sumbatan. Araw-araw, parang unti-unting nauubos ang natitira kong lakas dito. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung bakit niya yun ginawa. Pero wala naman akong sagot na makuha. Puro yun lang. Puro hindi sinasadya. At ang masakit, wala akong marinig na totoong sorry. Oo, may mga salitang lumalabas sa bibig niya na pasensya na. Pero parang hindi naman totoo. Parang hindi naman talaga nagsisisi. Parang sinasabi lamang niya yun para matapos na ang usapan namin. Hindi ko sinasadya. Lagi niyang depensa. Pero paano magiging hindi sinasadya kung 2 babae ang naanakan mo? Paano magiging aksidente ang 2 anak? Hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko kung bakit pa ako nakikipag-usap sa kanya. Kung bakit hindi pa ako nakikipaghiwalay. Sa loob ng 1 linggo, halos hindi kami nagkaroon ng maayos na usapan. Lahat ay nauuwi sa away. Hanggang sa 1 araw nga, hindi siya umuwi. Una, akala ko baka nagpapalamig lang ng ulo. Pero kinabukasan wala pa rin hanggang sa umabot na nga ng ilang araw. Ilang araw na walang paramdam. Doon ko na nga nalaman ang masakit na katotohanan na nandun siya sa bahay ni Annette. Parang sinampal ulit ako ng realidad. Hindi lang pala panandalian. Doon na yata siya tumitira. Sa bahay ng kumari namin. Sa babaeng pinagpalit niya sa akin. Single mom din si Annette. Mukhang mahilig sa single mom ang mister ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Punong-puno ako ng galit. Hindi ko na kayang manahimik kaya sinugod ko sila. Kahit malayo ang bahay ni Annette, pinuntahan ko yon. Dire-diretso akong pumunta sa bahay nila. Kahit nanginginig ang katawan ko, kahit halo-halo ng emosyon ko. Galit, sakit, pagkapahiya. Tinuloy kong sugurin sila. Pagdating ko doon, nakita ko nga ang asawa ko. Chris! Sigaw ko. Lahat napatingin sa akin. Lumabas siya halatang nagulat. Kinakalampag ko talaga yung gate. Sarah! Bakit ka ba nandito? Halos mawalan ako ng boses. Bakit? Ikaw pang magtatanong sa akin yan. Dapat akong nagtatanong din sa'yo. Maya-maya, lumabas din si Annette. Hawak-hawak yung tiyan niya. Doon ko lalong naramdaman yung sakit. Sarah, kumalma ka lang, sabi ng hikad. Tumahimik kang babae ka. Putol ko agad. Wala kang karapatang magsalita. Napatingin ako kay Chris. Ano? Dito ka na pala nakatira? Hindi ka man lang nag-inform sa akin. Nanginginig kong tanong. Tahimik siya. At ang katahimikang yon parang kumpirmasyon. Sarah, mahiya ka naman. Nag-iskandalo ka na. Mahina niyang sabi. Ano? Ako ang mahihiya? Hindi ba dapat kayo ang nahihiya sa mga ginagawa ninyo? Baliktad na yata ang mundo ngayon. Kaya ko kayong ipakulong na 2. Kung gugustuhin ko, tandaan mo yan, Chris. Sarah, please. Nagtitipon-tipon na yung mga tao sa paligid. Nakatingin, nakikinig, nakikichismis, pero wala na akong pakialam pa. Doon ko na siya dinala sa barangay. Doon na kami nag-usap. Napagod na rin akong ipaglaban ang taong
ayaw namang lumaban para sa akin. Kaya mo pa bang ayusin to? Tanong sa akin ng barangay official. Tinignan ko si Chris. Umaasa na kahit konti. Pero ang nakita ko, wala na. Wala nang paninindigan at nawala na ang pagmamahal. Hindi na ho. Mahina akong sabi. Hindi na namin kaya, tsaka hindi na rin naman kami magkasundo. Dagdag ko. At sa unang pagkakataon, doon ko na pinili ang sarili ko, Miss Kay. Basta simula ngayon, huwag ka nang pupunta sa bahay ko. Diretso kong sabi kay Chris. Kung saan ka masaya, doon ka na. Hindi na kita hahabulin. Hindi na kita pipilitin. Masakit sabihin, pero parang mas masakit manatili sa isang relasyon na ako na lang ang lumalaban. Hindi ko na kayo ipapakulong na dalawa. Pero kahit isang kusing, wala kang makukuha. Kahit ang mga anak mo, huwag mong lalapitan. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Umuwi ako ng mag-isa, bit-bit ang bigat ng lahat. Pero hindi pa doon natapos. Tinawagan ko rin si Chris. Kunin mo ng nanay mo, ikaw nang bahala sa kanya, sabi ko. Pero narinig yun ng biyanan ko at sumagot siya. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Huwag mo naman akong ibigay doon. Matigas niyang sabi. Nagulat ako. Dito na lang ako sa'yo, Sarah. Dagdag niya. Dito na lang ako. Mag-aalaga sa mga apo ko. Napapaluhan niyang sabi. Napaiyak ako noon. Kasi sa gitna ng lahat, siya yung pumili sa akin. Siya yung kumampi. Galit na galit siya kay Chris. Ano ba kasing ginawa mo? Nagulat ako nang tawagan niya si Chris isang araw sa cellphone niya. Sigaw siya ng sigaw sa anak niya. Nakakahiya ka. Pinagpalit mo ang asawa mo na nagpapakahirap para sa inyo. Nag-aaway silang mag-ina. Sigawan, sumbatan. Pero kahit anong pakiusap ng nanay niya, kahit anong iyak niya, hindi na nagbago ang desisyon ni Chris. Pinili niya si Annette. Pinili niya ang bagong buhay niya. At iniwan niya kami. Iniwan niya ang pamilya namin na matagal kong pinaghirapan. Sa huli, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi na ako ang pinili ng asawa ko. At kahit masakit, kailangan kong mag-move on. Kailangan kong tanggapin ang lahat. Pagkatapos nga ng lahat ng nangyari, akala ko katapusan ko na. Akala ko hindi na ako makakabangon pa. Pero hindi. Dahil kahit gaano kasakit, dumating din yung araw na napagod na rin akong umiyak. Napagod na akong balikan ang mga tanong na wala naman ng sagot. Kaya isang desisyon ang ginawa ko. Nag-try ulit akong magtrabaho sa abroad. Hindi madali ang umalis ulit. After ng halos 6 na buwan, sariwa pa ang lahat ng sugat. Pero alam kong kailangan kong magtrabaho muli. Para sa mga anak ko, para sa sarili ko, at para makalimot. Sa pagkakataong ito, hindi na sa Dubai ang punta ko. Napunta ako ng Hong Kong. 2 taon din ako doon. Hanggang sa napunta ako sa Singapore. Doon, ibang pakiramdam. Ibang lugar, iba ang simula. Pero pareho pa rin ang trabaho. Maglinis, paglaalaga ng bahay, sumunod sa utos ng amo. Nakasanayan ko naman na yon. Pero sa pagkakataong to, iba dahil mababait ang naging amo ko sa Singapore. Hindi na tulad nung dati na halos araw-araw kong pinapagalitan. Mag-asawang may edad na ang naging amo ko at malayong malayo sa ugali ng naging amo ko sa Dubai. May katahimikan ako doon, may privacy at may dignidad. At doon ko na rin nakilala ang the one, Miss Kay. Si Jules, European. Isang byudo na may edad na rin. Kaibigan siya ng amo ko. Madalas tong bumibisita sa bahay dahil sa negosyo. Isang hapon noon, nasa kusina ako, naguhugas ng pinggan. Naririnig ko lang sila sa sala. Who is the helper? Tanong nung matanda. First time niya kasi ako makita noon. She's a Filipino, sagot ng amo kong babae.
Her name is Sarah. Sarah, sabi naman niya. Maya-maya tinawag ako. Pinakuha ako ng kape. Kumuha naman ako ng tray, tapos lumabas ako ng kusina. Paglapit ko doon, hindi ko inaasahan nung makita ko siyang nakatitig sa akin. Thank you, sagot niya. Normal lang naman. Nung ibaba ko na yung tray, nagsalita siya. You're from the Philippines? Napatingin ako saglit. Yes. Tapos ngumiti siya. Ngumiti na lang din ako kasi nahihiya pa ako noon. Pero habang tumatagal, napapansin ko na madalas niya na akong kinakausap pag nandun siya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, unti-unti, naging komportable ako sa kanya at hindi ko inaasahan na magkakagusto to sa akin. At talong hindi ko rin inaasahan na magkakagusto rin ako sa kanya. Hindi naman yun mabilis na pangyayari. Hindi yun naging madali. Pero totoo. Hanggang sa dumating yung araw na nagtanong siya, Can we try to be together? Napatingin ako sa kanya. Takot pa rin ako. Pero sa pagkakataong yun, pinili kong sumugal ulit. At doon nga, Miss Kay, nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Ilang taon ang lumipas, nakaipon, nakabangon, at higit sa lahat, naging buo ulit ako. Sa kasalukuyan, Miss Kay, nandito po ako sa France. Kasama si Jules. Dito na ako nag-stay. Madalas din akong umuwi sa Pilipinas. At nitong huli, magkasama nga kaming pumunta dito ng pamilya ko. Nagbakasyon ang mga anak ko kasama ang biran ko dito. Napakasaya ko. Nung last na umuwi ako ng Pinas, minsan dumadaan doon si Chris. Yes, Miss Kay, sila pa rin ni Annette. At dalawa na nga ang anak nila. At dahil tao lang din naman ako, hinayaan ko na siyang dalawin ang mga anak niya. Napatawad ko naman na siya. At isa pa'y may kanya-kanya rin naman kaming buhay at pag-ibig. Nakakapag-usap na kami. Simpleng kumustahan. Wala na yung galit, wala na yung sumbatan. Kinalimutan ko na lang ang lahat at naging magkaibigan kami. Habang nakaupo ako ngayon sa harap ng bahay, napapangiti ako. Ang layo-layo na pala ng narating ko. Mula sa pagiging isang OFW sa Dubai hanggang sa isang ina, asawa na nasaktan. Hindi naging madali ang pagsubok ng buhay ko. Pero sulit. Dahil sa huli, natagpuan ko rin ang pag-ibig na para talaga sa akin. Kahit may edad na si Jules, mahal na mahal ko siya. Ito po yung kwento ng buhay ko, Miss Kay. Thank you so much. I'm so happy dahil isa po ako sa mga listeners mo na ngayon ay nag-share na rin ng kwento dito sa inyong channel. Ito po ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Maraming salamat po. Muli ako po ang inyong sender, Sarah.